Magandang araw po sa ating lahat at sana nasa mabuti tayong kalagayan ngayon. Update ko lang yung pag-iinom ko ng guyabano o leaves tea. Bali pang 6 days ko na po ngayong araw na ito sa pag-iinom ng guyabano tea. Masarap po talaga siya at sobrang ganya sa pakiramdam, parang hindi ka napapagod. Sa totoo lang, kahit alam ko na noon pa na maganda talaga ang mga halaman na bigay ng kalikasan, makakatulong talaga na mapabuti ang ating katawan tulad ng halamang guyabano. Tulad ng sabi ko, naririnig ko na ito sa lolo ko nung bata pa ako. Pero nawala ito sa isipan ko at hindi ko ito pinapansin kasi sabi ko, di ko kailangan yan dahil malakas naman yung katawan ko. Pero mali pala yung ganong pag-iisip. May mga nagtatanong pala sa akin ngayon kung bakit daw ako nagiinom ngayon ng guyabano tea. Ganito po kasi yan. May halos isang buwan nang nakalipas, medyo kumikirot-kirot itong itaas ng balakang ko. Nawawala naman siya paminsan-minsan at minsan bumabalik din yung pagkikirot niya. At minsan napapadalas na rin yung pag-ihi ko. Siguro dahil na rin sa palagi din naman ako uminom ng tubig. Pero di ko maiwasan mag-isip na baka may problema ako sa kidney sa bato. Kaya naisip ko na subukan ng guyabano tea. At baka sakali lang naman. Pero alam nyo ba, kung tutusin, minsan kasi tayo naging kaugalian na natin na kung kailan may sakit na tayo, tsaka pa tayo mga ngandarapa, kakahanap ng remedyo para sa sarili natin. Which is mali talaga ang ganito. Kasi kahit sabihin natin na ang guyabano, kahit napakaraming mga bitamina o kapangyarihan, magpapagaling ng mga sakit. Hindi naman niya kayang ipagaling kaagad yung sakit mo, lalo na kung bago ka pa uminom nito, may tama ka na. Ibig kong sabihin, ang guyabano tea, pwede siyang inumin kahit wala ka pang sakit. Kasi may taglay siya na prevention sa mga sakit tulad ng cancer, kaya nga prevention eh. Bago ka padapuan ng sakit, dapat nakainom ka na ng guyabano tea o kumakain ka na ng prutas nito. Maganda ang guyabano kahit ilang araw pa lang akong nagiinom nito. Kaya kung sakaling gagaling man ako nito o hindi, ipopromote ko pa rin ang guyabano tea na mabisang panlaban sa sakit. At dagdag ko lang din pala, base sa mga pag-aaral ng mga eksperto, 1970s pa pala nila natuklasan na itong guyabano pala ay 10,000 times stronger than chemotherapy. At ang maganda po sa guyabano tea, pinapatay lang talaga niya ang cancer cells. Yung good cells mo, ini-improve niya. At ang immune system ay pinapalakas niya. Hindi tulad ng pagkikimo, pati good cells nga namamatay. Kaya napakaganda niya talaga. Kaya kung sakali man meron kayong mga guyabano dyan sa kapiligiran nyo, sa bakuran nyo, umpisahan nyo ng uminom habang wala pa kayong sakit. Ito kasing guyabano, marami nang nagpapatunay dito kahit saan mo ito isi-search, talagang may taglay talaga itong magandang panlaban sa sakit. So, nasa sayo na kung ano yung gagawin mo dito. Pwede mong gawing tsaa o yung bunga kakainin nyo. Basta ang mahalaga, ngayon na maumpisahan nyo na. So, maraming salamat mga kakuya kate. Mag-ingat kayo palagi.